gusto kong malaman po ngayon sa inyo kung magkakaroon po ba ng People's Power o kudita o marsyalo dito sa bansa namin. Kasi po nagpaabot po yung kaibigan po natin na Engkantong Itim. Oo, sinabi po niya kay Ramil. Guys, dito tayo guys ha. Gusto kong itanong guys kung magkakaroon po ba ng kudita dahil po sa pagkawala ni Digong po dito sa ating bansa. Dahil po nandun po siya sa Netherlands. Kasi marami po nagtatanong, natakot po yung iba. Baka po ay magkaroon po ng kudita. Tapos, ano po pang mangyayari? Meron pa ba mangyayaring eleksyon pa dito sa pagka-presidente? Nako. Sa lahat po na makapanood, ayaw gid mo kudita. Huwag po kayong gagawa po ng hakbang na hindi po ikakabuti sa ating bansa. Kung gusto po ninyo na maging okay po yung ating bansa, guys, ito po, tandaan po ninyo yan. Ito yung sinasabi ng ating kaibigan. Kung magpadala kayo sa galit, no? Kung magkudita, walang eleksyon mangyayari kasi po magdideclare po yan si Marcos po ng marsyalo para po ay manatili po sila na maglingkod po dito sa ating bansa. O gusto po nyo yan, ako, okay lang po ako. Di ba kaibigan? Kasi po hindi po tayo pwede na no? Kung ano man po ang itinadhana ng Panginoon, kung sino po talaga ang makaupo talaga, wala tayong magagawa. Respetuhin na lang po natin. Kasi po, inihalal na po siya, di ba? Pero ang tambag lang na mo, advice sa tanan, kung gusto man gud mo, na dili mo gusto og magpadayon si Marcos sa iyang administrasyon karon tungod sa kagubot. Ayan na lang gid mo gunahuna. Karon daghan nagpasibaw guys na istorya. Daghan kaayo na bakit po daw hinuli si Tatay Digong na yung pinapatay daw nila noon yung mga taong salot, di ba kaibigan? Kung hindi yan pinapatay, marami pa yan mabibiktima. Oh, di ba? Yon. Marami nagsasabi din po kaibigan na hindi solusyon ang pagpatay sa mga adik. Yun po ang sabi po ng administrasyon ni BBM. Ano po ang maganda po doon na ipaabot po ninyo? Saan po yung pinakatama? Ayun lang. Ang sabi po ng ating kaibigan, no, yung sinasabi po niya tungkol po sa pagpatay, sa totoo lang guys, bawal talagang pumatay. Ngunit, kung hindi po ginanyan ni Digong, hindi po rin mababawasan yung mga taong salot sa lipunan. Ngayon po, walang war on drugs, sabi ng ating kaibigan. Sige po. Tama si kaibigan guys. Walang war on drug ngayon. Pero bakit maraming namamatay po ng mga inosente bata, mag-ama, nag-unay dahil po sa adik? Meron po bang hustisya? Yun po ang ipinatanong po sa atin ngayon, sa ating kaibigan. Meron po bang hustisya po yung nangamatay karon? Meron po bang hustisya po yung mga nakita na lang dyan sa iba na lugar na itinatapon, sinasilid sa sos nako? Meron po ba? Kaya marami nagmamahal kay Digong. Dahil po guys, kahit po pinapatay po yung ibang mga salot sa lipunan, kasi po, kung hindi po ganyan nagagawin, hindi po yan kuan yung tao, hindi po yan mag-iingat, lalo pa silang magpatiwara. Yun po ang totoo. Ngayon po, walang war on drug, sinasabi natin. Pero bakit yung mga inosente pa yung namamatay? Kung hindi, tama yan, kung hindi yan pinapatay, daw sabi po ng ating kaibigan, hindi po ba disiplina? Karon wala namang Duterte karon nga administrasyon, vice president naman gyud na si Sara, dili ba gyud siya kalihok. Di ba nakita nato guys, sakit kaayo sa ato ang dugan. Bata, 3-year-old, wa na. Gipang logos na. Unsa pa na diha? Ipampatay. Daghan kaayo. Daghan kaayo tang nakitaan karon nga administrasyon, daghan gyud kaayo kaya kung gusto ninyo, papilion nato si kaibigan kung asa gyud ang maayo nga kuan. Kaibigan, ikaw ako papilion. Asa man gyud maayo? Katong ka ex-president o katong karon nga si BBM ang nag-upo?
Sa totoo lang guys, kung papiliin si kaibigan na walang gulo, si Duterte gyud ang iyahang mapili. Tungod kay nakita nila sa una na wala gyud mga tao. Bisan pag issue pa na ninyo nga dautan si Duterte, dagan na siyang natabangan. Karon si BBM ang nagkuan na nakaupo. Kabila-kabila ang kaguluhan. Kabila-kabila po ang mga patayan. Kahit po ay wala ng war on drug, bakit po ang mga inosente po namamatay? Sino po ang mga magulang dyan papayag na ibalik si Duterte sa pagka-presidente kung ganyan pa rin yung gagawin po niya na pati yun ang mga adik sa lipunan? At saka, sino yung pipiliin po ninyo? Si BBM ngayon na walang war on drug, na mga inosente lang namamatay na di pang logos, di pang ihaw. Sugot po, asa man mo anak? Papiliin ta mo. Ang natatakutan po natin dito kaibigan, yung mga tao ba na nagagalit kay Duterte, baka po ay anong mangyari ba? Kasi po baka po ay doon mapunta sa kanila ba yung mga nangyayari sa mga inosente ba na pinabatay, baka doon sa kanila ba makaanak nila yung nagkaganyan na nirape or pinaktay. Yun, ano pong masasabi po ninyo, di ba? Sabihin po niyo yan, sana ibalik na lang. Oo, ang gusto po ng kaibigan po natin dito guys na magkaunawaan sana, at saka kung sana magbago ang lahat para hindi na magpapatuloy pa kaguluhan. Kasi kung walang pagbabago dito, lalo na yung mga tao na namumuno sa atin, kung totoo man ito na gumagamit po sila ng mga shabu-shabu, di wala sino ba ang makapag ano diyan, makapag disiplina po sa sambayanan nating sus Ginoo ko, pait ka yun. Pati pa yung mga duwindi guys, nasabi po nila yung totoo, no? Nakita yun nila na ang mga namatay karon inosente na. Ang namatay sa una ni Duterte, mga salot sa lipunan, di ba? Oo, hindi po ito, pero wala po kami binanggit guys na sinabi natin na si BBM ay sobrang higpit. Okay naman po ang kanyang pamumuno. Ang problema lang, mahina lang po talaga ang kaso sa pag-solve po sa mga inosenteng mga bata na pinang-rape, hindi ko na lang babanggitin pa kasi masakit sa kalooban, kaya marami po talagang bumaliktad. Yun po ang totoo.